Grabe guys, no? Pahirap na ng pahirap ngayon yung mga kailangan nating gawin or i-check bago tayo makabili ng sasakyan. So, ilang araw ko pong pinapanood or binabasa at sinusundan-sundan yung issue nung sa supercar or hypercar ni Sir Derek Ramsey, yung Porsche 918 na actually, grabe pala presyo no, mga bossing, no? So, sa mga hindi pa nakakapanood, bala kayo, mag-research na lang kayo kung ano ba yung, ano kasi ilang araw ko na nga siyang pinagbabasa at pinapanood. So, dati, pag bibili ka ng sasakyan, ang kailangan mo lang gawin is i-check yung condition ng sasakyan, yung makina, transmission, kung wala bang major problem, tas okay yung documents niya, pirma, bayad, tapos na. Tapos, syempre dumating yung pagkakataon mga boss na syempre may mga namimitik na ng odo, kaya kailangan mo na rin i-check kung tama ba yung odometer niyan, hindi ba tinampered ang odo niyan, hindi ba dinaya yan nung buy and sell or nung car dealer na gumawa niya, ay nagbenta niyan sa'yo. Tapos, dagdag mo na rin mga boss yung mga dishonest na seller na nabaha pala yung sasakyan or na-involve pala sa isang accident yung sasakyan. Tapos, hindi mo lang dineclare sa'yo. Okay, magugulat ka na lang isang araw, madidiscover mo, Sir, bakit ang daming kalawang ng sasakyan ko? Sir, bakit ganito? Lukot-lukot yung chassis, nabangga pala. Or magugulat ka na lang na 20,000 odo yung pagkakabili mo pero nalaman mo na 300,000 odo na pala siya. Diba? Ang sakit nun. So, mas masakit pa rin yung nangyari kay Sir Derek. Kasi, imagine mo, actually, correct me if I'm wrong, sa latest na napanood ko, parang si Sir Derek, parang may binagbentahan na siya ng sasakyan, which is the businessman. Okay, sa businessman na yata na nahuli yung sasakyan tapos na-confiscate. Okay, so paki-correct na lang po ako. Baka meron pa ako na-miss na pinapanood. Okay, so to cut the story short, nagsimula ang lahat nung nahuli yung sports car, ay yung hypercar ba tawag niyo doon? Bala kayo kung anong gusto niyo itawag, hypercar or luxury car, yung Porsche 918 ni Sir Derek. Nahuli kasi siya, tapos nalaman na peke pala yung plakang ginagamit, diba? So, nung nalamang peke, doon na nagsimula yung investigation. So, doon na rin naungkat na undervalued pala siya. Undervalued, ibig sabihin, nung pumasok siya rito, kasi wala pong nirelease na Porsche 918 po yata rito. Kaya ang ginawa po na lang nila, nag-import. Okay, in-import. Ngayon, nung pumasok yan dito, lahat ng mga goods, cars, kaya nga po kahit yung mga sasakyan na binibili natin ngayon, yung mga mahilig sa mga van, mga pick-up, lahat yan may mga taxes po yan, may mga custom taxes po yan. Okay? So, dinideclare po yung tamang value nun kasi nga binabayaran po yung custom taxes nun. So, ang nangyari dito sa Porsche 918 is parang 1.8 something lang ata ang tax na binayaran niya. Which is, ang sabi sa balita, supposedly dapat daw is 34 something or 35. Basta pakiki-correct na lang po ako magkano man yung dapat na babayaran sa custom taxes pa lang. Hindi pa yun yung presyo ng sasakyan guys ha. Custom taxes pa lang yun kasi daw, yung presyo daw ng sasakyan is almost nasa 100M. Okay? More than 100M yung presyo ng sasakyan. Kaya dapat daw 30 plus million ang dapat na bayaran taxes. So wala pa man lang sa 10% nung tamang tax ang binayaran. Ngayon, ito po ang nakikita kong loophole dyan. Okay. Sabi ni Sir Derek, hindi daw siya ang nag-import nun. Okay. So, meron daw siya mga pinanghahawakan na documents and proof na binili niya yon sa isang car dealership or importer siguro yon. Hindi ko na babanggitin kasi binanggit naman na ni Sir Derek. Search niyo na lang kung ano yung pangalan nung pinagbilhan ni Sir Derek. Tapos, sabi nga, 'di ba? Meron daw binayaran na 1.8. Yun nga lang, undervalued. So, ito yung nakikita kong loophole dyan. Unang-una, ang dapat balikan po ng government natin dyan is yung nag-import. Okay, sila kasi sa kanila kasi nagsimula yung problem. Yung nag-import, tapos syempre, nagbayad ng tax, di ba? So, may mga taga-customs or taga-government na pumirma dun sa bayaran. Yung 1 point something na yon, kung magkano man yung binayaran customs taxes na yon. So, balikan yung nag-import, tapos imbestigahan yung customs. Kasi, doon pa lang mga boss, syempre, pag pumasok ang goods dito, tapos chine-check ng customs yan, oy, worth 100 million to, pero ang dineclare nyo rito, ganito lang, kaya ang binayaran nyo 1.8 lang, doon pa lang naharang na. Doon pa lang po, mga bossing, dapat naharang na yon. Pero hindi nga, dahil nga, siguro nagkaroon na under the table, kaya nakapasok. Okay? Ngayon,
Eto, maganda balikan po ito ng gobyerno. Kasi ang ginawa ng gobyerno ngayon, kinonfiscate yung Porsche 918 tapos plano nilang ipa-auction. Mamaya na natin balikan yon. Mamaya na natin pag-usapan yung plano nilang ipa-auction. Doon muna tayo sa root cause, okay? So ito dapat imbestigahan to. Yung nag-import tapos yung customs officer or personnels na involved kung bakit 1.8 lang yung binayaran. For sure naman nakita nila yan eh. For sure na inspect nila yan pero bakit inapprove nila? Okay? Next, ito yung isa pang tanong ko. Tayo, pag bibili tayo ng sasakyan mga boss. Baka lang hindi ko naman sinasabi may pera akong pambili. Baka malay nyo, manalo ako sa loto, 500 million. Tapos biglang makabili tayo ng luxury car. Ito mga boss, ano po ba yung mga documents na pwede nating panghawakan para malaman natin na talagang tama yung declaration? Kasi ang sakit nung nangyari yung sa businessman or kay Sir Derek na imagine mo magkano yung presyo ng kotse? 100M plus, di ba? 100M plus. Tapos, kinonfiscate ng government. Pag kinonfiscate, ang ibig sabihin nun, kinuha sa'yo. Walang ibinigay sa'yong pera. Kinonfiscate nga eh. Okay, hindi nila kinuha sa'yo yan kung magkano mo binili. Kinonfiscate kasi nga undervalued yung declaration ng tax. Ibig wala ka natanggap kahit piso. So yung kung magkano man yung pagkakabili mo, halimbawa na lang 100M mo siya nabili. Lipad yung 100M mo. Okay, so ang question ko dyan, para hindi po mangyari yan sa ating mga ibang tao, ano po ang pwede nating pagbasihan, documents, na pwede nating panghawakan? Ano ba itsura nung pinagbayaran sa tax? Dapat pinapakita yan ng gobyerno pinapakita sa balita yan para makita natin na pagkagantong luxury car, pagkagantong hypercar, supercars or sports car na import, ganto ang mga documents niyan. Okay, dapat naka-public para makita natin. Para may basis tayo kasi ako alam ko lang ORCR, deed of sale, ID. Yun lang mga boss. As simple as that. So pagka ganun pa lang mga import cars at may mga supercars na ganyan, mga luxury cars, mas may mga komplikadong documents pa. Tapos, eto na, another thing. Kagaya niya, syempre kapag bibili tayo ng sasakyan, di ba, pwede tayo mag-verify sa LTO kung may apprehension, encumbrance, di ba? Pwede tayo mag-verify niyan eh. Tapos yung ownership, yun, doon natin mag-verify yan. Kung peke yung ORCR, okay, sa HPG naman kung may alarma, kung hot car siya. Ngayon, ito, yung pinakamatinding tanong ko. Pagdating naman sa mga ganyan mga imported cars, ano po, sinong ahensya po ang pwede namin pagtanungan na, Sir, bibiling ko tong Porsche 918 ni Sir Derek. Gusto ko malaman kung tama po ba yung declaration ng tax. Custom tax. Kasi ayoko mangyari yung napanood ko na dahil pala hindi pala binayaran ng tama yung taxes, kinonfiscate yung sasakyan ko. So, sinong ahensya po ang pwede namin puntahan? Sinong ahensya po ang pwede namin pag-verify yan, di ba? Imagine mo kasi, kung gano'n ang mangyayari na pwede palang makuha sa iyo ang isang mamahaling sasakyan dahil hindi siya na-declare ng maayos yung kanyang tax. So, dapat meron ding ahensya na magpo-protect sa iyo. Pwede kang mag-verify. Hindi maliit na halaga ang pinag-uusapan natin dito mga boss. Millions, di ba? So talagang ang laki. So yun yung gusto kong malaman. Anong ahensya po tayo pwedeng magtanong? Sir, bibiling ko to. Paano ko malalaman na tama yung tax na binayaran nito? Kasi mamaya, mabayaran ko na. Tapos balang araw, mahuli ako. Tapos kumpiskahin yung sasakyan ko kasi sabihin undeclared po. At least kung nag-verify ako sa inyo, nandito yung proof nyo, pwede ko kayong balikan balang araw. Diba? Dapat meron po tayong ganong klase ng agency. So ngayon, doon naman na tayo sa pagkaka-confiscate. Okay? So sabi ng balita, since na-surrender na or na-confiscate na nga yung sasakyan, ang plano nila is i-auction na po siya. So parang ang last question ko na lang doon, yung mga ganyan mga na-auction na mga sasakyan. Di ba nung nakaraan yung mga sasakyan ng mga Diskaya, kinonfiscate din in-auction. Sa kaya napupunta yung mga ganong klase ng yung mga pera sa ganong klase ng mga na-auction. Kasi may mga may mga nakikita rin ako, 'di ba, yung mga LTO impounded vehicles, ino-auction nila yung mga mga hindi na kinukuhang sasakyan doon. So saan kaya napupunta yung perang mga gano'n, Okay, so marami tayong questions mga boss na hindi tayo makakasagot dahil ang makakasagot niyan syempre nasa posisyon, yung mga nasa gobyerno natin.
Ang paalala ko na lang sa inyo mga boss, habang tumatagal, dumadami ang kailangan nating i-check sa mga bibilihin nating sasakyan. So, pinakamaingat mga boss, parang mas maganda mag-brand new na lang, no? Mag-brand new ka na lang, tapos para sa ano na lang, sa car dealership ka na lang bumili ng brand new para wala ka ng problemahin balang araw. Kung gusto mo mag-import niyan, pa-import mo dun sa... Kung Porsche, gusto mo ng Porsche, pumunta ka sa kasa ng Porsche, pa-import mo, ganun lang siguro mangyayari, no? Para wala ka na maging problema balang araw. Sakit ng mga boss, 100 million gun. 100 pesos nga lang, masama na loob ko pag nawala eh. 100 million pa. Salamat mga boss!